Ngayong araw, magiging kapanapanabik ito. Ngayong araw, kasama natin si Dr. Egbert Ritter na mula sa ibang larangan. Mababahagi siya ngayon bilang isang doktor. At kung ano talaga ang ginagawa niya, tatalakayin natin ng masinsinan ngayon. Pero bakit siya magbabahagi? Dahil may mga pasyente siya na dapat talagang operahan. Ipapaliwanag niya sa inyo at pag-uusapan natin kung bakit hindi na sila naoperahan, kundi nagpapagamot o nag-ehersisyo na lang sa Liebsterbracht. Egbert, ikwento mo kung ano ginagawa mo at saan ka galing. Oo, mula ako sa Salzburg at isang klasikong trauma surgeon kaya patuloy akong nag-opera. 130 operasyon kada taon at ngayon ay ginagamot ko na rin ngayon ang mga pasyente gamit ang paraan ni Liebsterbracht. Ayon sa aking pag-aaral, isa akong klasikong trauma surgeon, kaya isa akong doktor ng konbensyonal na medisina. At matagal akong nagtrabaho bilang isang tradisyonal na doktor hanggang sa may nangyari sa buhay ko na labis na nagbago ng lahat. Ikwento mo, ano yun? Sa huli, nagsimula akong makaranas ng pananakit ng likod at palala ng palala ang sakit na iyon. Bilang trauma surgeon, madalas akong humarap sa mga pampawala ng sakit, kaya nagsimula rin akong uminom ng gamot sa sakit. At kapag nag-oopera kami, madalas kaming nakayuko sa ibabaw ng pasyente, lalo na halimbawa sa mga operasyon sa gulugod. Lumala pa ang sakit at matapos ang operasyon, hindi na ako makatayo, grabe. May mga kakilala akong kasamahan at napalipat-lipat din ako ng doktor pero wala ring nakatulong. Sabi nila, hindi na rin naman ako bata, 50 na ako noon. At naisip ko, hindi naman siguro ito na yon. At doon, nagkaroon ako ng isang napaka-interesanteng karanasan. Nakaupo ako noon sa emergency room at may isang pasyente doon na medyo matanda na. Pumunta siya roon sa ibang dahilan. Tinanong ko, may sakit po ba kayo sa likod? Nagulat siya at sinabing, hindi, bakit? Sabi ko, hindi ako makapaniwala, di ba? Ako, 50 noon, samantalang siya, matanda na, pero walang problema. Oo, matapos walang tumulong sa akin, naging wala na akong sakit pagkatapos ng walang linggo ng therapy sa parang Liebscher and Bracht. Naisip ko, hindi pwedeng dito lang ito matapos. Kaya ang aking klasikong medisina, mas gusto kong tawagin itong klasikong medisina kaysa konbensyonal na medisina, hindi ito nakatulong sa akin. At sa pamamaraang iyon, pagkatapos ng maikling panahon, nawala ang sakit ko. At yon ang nagtulak sa akin na pumunta sa iyo. Noon, malapit ito sa Berlin at ginawa ko ang pagsasanay. Naalala ko pa, nasa pagsasanay ka noon at pagkatapos ng pagsasanay ay sinabi mo sa akin, ikaw Roland, ang nangyari dito ngayon o ang nangyari sa nakaraang 4 na araw, hindi ko inasahan na mangyayari iyon. At ngayon, uuwi muna ako at susubukan kong ayusin sa isip ko kung ano talaga ang lahat ng nangyari. Kung ano ang nangyari doon? Ganito kasi yon. Noon sa training, ginamot mo ang mga kalahok. Oo, palagi natin yun siya ginagawa. At talagang kamangha-mangha yun. Alam mo, talagang napanghanga ako noon. Kasi ako, siruhano ko na espesyalista sa tuhod. Ibig sabihin, madalas akong nag-oopera ng tuhod. Nasa klinika rin ako para sa mga problema sa tuhod. At madalas kaming may mga pasyente na hindi namin agad maresolba ang problema. Karaniwan, pupunta ang pasyente, magpapa-x-ray pero walang makikita. Irereseta ang physical therapy pero wala ring epekto at tulong. Magpapa-MRI ka rin pero wala namang makikita. Tapos, susubukan mo siguro ang cortisone o hyaluronic acid at iba pa. At minsan, abot pa sa punto na isa sa ilalim siya sa arthroscopy, ibig sabihin, sisilipin talaga sa loob para makita ang problema pero wala pa ring makita. Pagbalik sa klinika, sasabihin ng pasyente, Dok, masakit pa rin. Pagkatapos, irereseta mo ulit ang physical therapy at sasabihin ng pasyente, hindi na ako pupunta, 30 beses na akong nagpunta roon. O, kailangan ko nang sabihin sa pasyente, hindi ko alam sakit nyo, pero alam ko kung ano ang wala sa inyo. Wala kayo nito, nito, at nito. Pero di ko alam bakit kayo may pananakit. At para sa akin, napagtanto ko lang na ito ang mga pasyente na malamang ay matutulungan namin. At umuwi ako sa Salzburg at 3 linggo lang akong paikot-ikot dahil nakita ko na minsan ang mga doktor ang problema at hindi ang pasyente. At sa Universidad sa Salzburg, nakilala ko ang isang napaka-veteranong matandang mananaliksik tungkol sa pananakit, si Professor Bernatsky, isa sa mga kilalang veteranong Austrian na mananaliksik tungkol sa pananakit. At kasama siya, gumawa ako ng aking pag-aaral sa loob ng maraming taon at binisita ko siya at ikinuwento ko lang sa kanya ang tungkol dito.
At pagkatapos ay sinabi niya, oo sige, gumawa na lang tayo ng isang pag-aaral. At noon sa aming fakultad ng Agham, meron kaming isa sa pinakamagagaling na statistisyan sa buong mundo, maraming beses ng pinarangalan. At isinama namin siya at basta na lang naming pinlano ang disenyo ng pag-aaral. Ipinresenta namin ang disenyo ng pag-aaral at nakapasa sa Ethics Committee. Iniharap din namin ito sa Trauma Hospital kung saan ako noon nagtatrabaho. At lahat ay positibo, lahat ay natuwa, lahat ay sumuporta dito. At pagkatapos ay naghanap kami ng mga pasyente sa tuhod na itinuring ng hopeless na kaso. Ibig sabihin, ito ay mga pasyente mula sa iba't ibang edad. Naalala ko pa, oo. May problema sila sa tuhod na di namin malutas. At sa tingin ko, kalahati sa kanila ay may nakaschedule ng operasyon. Ito ang mga pasyenteng sinabihang artipisyal na tuhod na lang ang makakatulong. May mga batang pasyente rin kaming inamin na umabot sa puntong kailangan naming aminin na hindi namin alam ang sakit nila. At itong mga pasyenteng ito ay pinagsama-sama namin, inimbitahan ka namin at ipinakilala ka namin sa ospital at ang mga pasyenteng ito, lagi kong sinasabi, ay pinadaan namin sa matinding proseso. Kaya, ikaw ang naggamot sa mga pasyente. Nag-practice kami at inalagaan ng mabuti ang mga pasyente. Ang interesante, kahit ilang taon nang lumipas, wala talagang nakakakilala sa'yo mula sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila alam noon kung sino ka. Noon, may psychologist na tumulong sa mga pasyente sagutan ang questionnaire. At oo, maganda yon. Pagkatapos, tinanong namin ang mga pasyente. Pinapunan ulit namin ng questionnaire ang mga pasyente at pinakompute namin ang statistics. Sa simula, inakala naming may error sa database. Dahil hindi namin maintindihan, nung una kong nakita ang mga dato, sabi ko, hindi ito totoo. Parang masyado namang maganda para maging totoo. Sa mga pasyenteng halos sumuko, nabawasan namin ang kanilang sakit ng 80% sa 6 na linggo. Ipinablish din namin ito dati sa isang pahayagan. At dahil sa resulta, napagtanto ko na kailangan ko pang pagtuunan ng pansin ang paksang ito. Sinimulan kong gamutin ang mga pasyente gamit ang pamamaraan ni Libsher at Brack. Natatandaan ko pa, may mahigit 20 card kami noon, mga 22 siguro. Tama! Totoong trabaho yon na ginawa namin ng ilang araw. Sa tingin ko, 3 beses namin ginawa iyon. 1 beses muna, tapos bumalik ako ulit. 3 beses akong ginamot. Bumalik ka pa nung ipinakita ang resulta ng pag-aaral at inimbitahan lahat ng pasyente. Tama. At gusto talaga naming ipakita sa mga pasyente mismo kung ano ang mga nagbago doon. At bumalik ka pa ulit noon at nagkasama tayo ng maayos, uminom tayo at sobrang saya ng gabi. Sa tutulon, yun ang naging dahilan para sa akin na nakita ko na may potensyal ang pamamaraang ito. Kasi matagal na akong interesado sa iba't ibang mga pamamaraan dahil nakita ko sa mga pasyente na hindi na kami makausad sa paggamot. Ginawa na namin ang lahat pero hindi pa rin namin sila matulungan. Alam kong kailangan pa naming dagdagan ang paraan para matulungan ng mga pasyente. Naging interesado ako sa Gradiente Gradio Sacrale, isang maganda at may sariling indikasyon na pamamaraan. Pero nakita ko talaga na ang pamamaraang ito ay sobrang epektibo at marami kang makakamit sa maikling panahon. Siguro nakakagulat ito para sa'yo. Masaya lang na maintindihan ko ulit ngayon kasi hindi naman ito ang mundo ko. Galing ako sa ibang mundo. Sinabi mo rin noon na radikal ang gamutan sa loob ng 4 na araw. At naiintindihan ko naman, oo. Kasi sa totoo lang, kung ikukumpara ko, kapag may dumadating na pasyente sa amin, tinatanong namin, nasaan ang sakit? Pinipisil namin ang ilang piling punto base sa aming sistema. Pagkatapos, sa karamihan ng kaso, bumababa ng husto ang sakit, umaabot na lang sa 0 hanggang 30% na natitirang sakit. Kahit ano pa ang dala ng pasyente, hindi namin agad iniintindi yon. Hindi talaga namin pinapansin yon sa simula. Siguro para sa'yo, parang ang labo o parang galing sa maling pelikula ang dating. Sa totoo lang, hindi talaga mahalaga sa amin na silipin agad kung ano nangyayari sa loob ng pasyente. Ano kaya ang sira roon at ano ang posibleng dahilan? Kumikilos kami sa practical na paraan. Pinapakinggan namin ng katawan ayon sa sinasabi nito. Pinakikitya namin ito. Nakikipag-usap siya sa amin, nasaan ang sakit.
Alam namin mula sa kalanasan na kapag naroon ang sakit sa balikat, tuhod, balakang o kung saan man, mayroong 5 hanggang 10 sitwasyon sa kalamnan at fascia na responsable dito dahil sa sobrang tensyon. Binabawasan ang tensyon gamit ang therapy at osteoporoso o kaya naman sa pamamagitan din ng mismong ehersisyo. Pareho lang talaga yan. Tapos, makikita natin ang resulta. Pagkatapos, tuloy tayo. At kung mananatilian ng ganyan, ayos na ayos lahat. At kung hindi na kami makausad, magpapadala kami sa mga taong katulad mo sa ibang mga espesyalista. Kasi ibig sabihin may iba pang dahilan. Kung isipin ko ngayon, ginagawa namin ang kabaliktaran ng kung ano ang ginagawa sa, ano nga ulit tawag mo doon? Hindi konbensyonal na medisina, klasikong medisina. Kung ano ang ginagawa doon. So una sa lahat, tinatanggap namin kung ano man ang na-diagnose na dati pa. Mayroon kaming sarili naming sistema na sinusubukan namin at tinitingnan namin kung gagana ito. Ang pasyente lang ang nakakaalam kung umepekto ito. Walang ibang makakapagpaliwanag sa kanya. Practical ito, hindi lang teorya. Pansinin mo ang pakiramdam mo bago ang paggamot, bago ang mga ehersisyo. Pansinin mo ang pakiramdam mo matapos ang paggamot at mga ehersisyo at doon mo malalaman kung nakakatulong ito sa'yo. Isa itong ganap na ibang mundo sa totoo lang. Kaya ang pinakamalaking hakbang o natutunan ko ay ang critical na pagninilay na sa huli, sintomas lang ang ginagamot natin. At hindi natin talaga iniisip yon. Kumbaga, ganyan kadalasan sa konbensyonal na medisina. Sa konbensyonal na medisina, ang pasyenteng may mataas na presyon ay binibigyan ng gamot pampababa nito. Kung mataas ang asukal, gamot pampababa ng asukal ang ibinibigay. Kapag mataas ang taba sa dugo, kailangang pababain nito. Pero ang tanong na ito tungkol sa bakit nagkaroon ng ganito ang pasyente? At ang pagkaunawa na karamihan sa mga sakit ay hindi talaga natin nagagamot sa ugat ng dahilan. Sa trauma surgery, kapag may pasyenteng may pananakit, binibigyan namin siya ng gamot sa pananakit. Ayos lang naman yon. Oo, pero dito nagsisimula ang problema na maraming pasyente ang nagsisimula mag-ipon ng mga gamot. Padami ng padami ito at nagdudulot na ng mga problema. At ang hakbang na ito na gawin, nasasabihin mo, sige, susubukan nating umatras ng kaunti at tingnan kung ano talaga ang tunay na dahilan. At ang natuklasan natin at alam naman natin lalo na sa mga may pananakit ng likod na halos 85% ng mga pasyenteng may pananakit ng likod ay walang tinatawag nating pathological na batayan, ibig sabihin wala talagang nakikitang problemang pisikal. At hindi tiyak na mga pananakit. Tama, wala talagang nakikitang problemang pisikal. Saan ito galing? Na yon alam na natin o baka noon pa ito ay dahil sa tensyon ng mga kalamnan. At pagkatapos, mayroong 15% kung saan may nakikita tayong abnormalidad at sinasabi ng konbensyonal na medisina na, okay, ito ang sanhi ng mga reklamo. At ito ay parang kapag may nagdala ng kanyang kotse sa mekaniko dahil may kumakalampag sa makina at nakalaylay ang side mirror. Pinalitan ng mekaniko ang side mirror dahil iyon ang lumabas sa diagnostic. Ang mamasabay na kondisyon ay napagkakamalang may ugnayang sanhi at bunga. Tama. May osteoarthritis ako sa tuhod, kaya ito ang sanhi ng pananakit ko. May slip disc, kaya ang slip disc ang masakit. Sabay sila nangyayari, pero hindi sila magkaugnay na sanhi. Oo. At lagi kong sinasabi at naniniwala ako na isa rin itong mahalagang dahilan kung hindi ito nangyari, hindi ako sigurado kung natapos mo ang pag-aaral mo. Dahil nakita mo kaagad kung ano ang nangyari. Kaagad mong nakita, hindi ko na maalala ngayon ang mga kasong tinalakay. Pero madalas, nandoon ang lahat ng karaniwang nakikita sa isang pasyente. At palagi naming natatanggal ang sakit sa pamamagitan ng pag-iensayo, sa pamamagitan ng pagdiin. At napapansin mo tuwing ginagawa mo, aha, may isang kondisyon na doon ka napapako at naiisip mong ito ang gagawin ko. Si Roland ay basta lang dumidiin o nagpapakita ng ilang mga ehersisyo at pagkatapos ay nawawala na ang sakit. Sa tingin ko, kung hindi nangyari yon, matatanggap po ba yon ng ganoon na lang kung hindi namin paulit-ulit na napatunayan sa training na posible talaga ito? Mahalaga sa akin ang mga kasong ito. Dahil nakita ko na yung nagawa mo sa ilang minuto, hindi namin magagawa gamit lang ang gamot. Doon ko nakita parang may bagong mundo na bumukas para sa akin.
At sa huli, binago talaga nito ang pananaw ko sa mundo. Yung pagkaunawa na maraming mga reklamo ay nagmumula pala sa tensyon ng mga kalamnan. At na marami sa mga bagay na nakikita natin, tulad ng mga slip disk at iba pa, ay talagang nandoon na noon pa man. Nagsimula na rin kaming mangolekta ng babasahin. May pag-aaral kung saan ang mga pasyenteng walang pananakit ng likod ay pinadaan sa MRI at natuklasang may pagdulas ng vertebra at slip disc ang ilan sa kanila. Naranasan ko rin ito sa klinika nang may pasyenteng may ika-4 na antas ng osteoarthritis sa tuhod at isinagawa ko ang masusing pagkuha ng kasaysayan ng sakit. At pagkatapos ay tinatanong ko, oo, kumusta ang mga sakit ng tag-init? Noong panahon na yon, nagbakasyon siya sa Timog. Sabi ko, tama, wala pang sakit noon. Tinanong ko diretso, nasaan ang sakit? Nagbakasyon din ba? Naiwan sa bahay? O iba pa? Napagtanto ng pasyente, hindi pala kailangang magdulot ng sakit ang osteoarthritis dito. At iyan ay isang napakahalagang hakbang. Iyan din ang tanong na madalas naming itinatanong sa aming sarili. May dumating na pasyente na dapa siya at bumagsak siya sa tuhod. Dati naman, wala siyang problema kaya nagpa-x-ray kami. Nalaman namin na ika-4 na antas ng osteoarthritis niya. Napansin lang ito ng pasyente dahil mukhang malala na ang tuhod niya. Tama? At tinanong namin siya kung nakakaramdam ba siya ng sakit. Sabi niya, hindi siya nakakaramdam ng sakit. Talagang nakakabaliw kasi noon pa lang, bago pa tayo magkakilala, napansin ko na yon. Kasi itong buong mundo na to, okay, si Petra, ang asawa ko, ay isang doktor. Pero ako, hindi talaga ako kasali sa laranan ito. At dumating yung panahon na napansin ko, galing naman talaga ako sa mechanical engineering. At mabibigay ako ng halimbawa. Mayroong isang nanginginig na motor. Ilalagay ito sa isang frame para magampanan niya ang kanyang tungkulin. At pagkatapos, may napupunit na inang sa kahit saang bahagi ng frame na ito. Pwede mo naman itong ihinam ulit at ituloy lang. Pero hindi ganoon ang ginagawa sa technical na laranan. Pagkatapos, kinakalkula at iniisip mo, bakit nabuo ang bitak na ito? Pagkatapos, gagawa ka ng konklusyon para sa hinaharap. Siguro kailangan ko magdagdag ng 2 welding, pampalakas na bakal o iba pa. Ibig sabihin, sinusubukan muna nating alamin bakit may nabubuo o nangyayari. Noong nagsisimula pa lang iyon, wala talagang sumasagot sa akin. Noon, nasa martial arts pa ako. At napapawala namin ang pananakit ng mga tao. Walang makapagpaliwanag sa akin kung bakit pati asawa kong doktor at mga kasamang pisyo sa training walang sagot. Sabi nila, oo, siguro dahil sa galaw. Ganun daw paliwanag nila. Para sa akin, kulang pa yon. Ang pag-iisip na ito, kapag may sakit ang tao, hindi lang basta sakit, kundi pati ibang karamdaman. Dapat unang tanong dyan ay, paano nga ba ito nagsimula? Ano bang ginawa ng pasyente? Alam natin na malaki ang papel ng genes sa maraming bagay, pero hindi sa lahat at mas maliit yon kaysa sa iniisip na marami. Epigenetic ay yung mga bagay sa ibabaw ng genes na naapektuhan ng pamumuhay at maaring buksan o patayin. Alam na natin lahat yan na yun. Oo, kaya naman, natural lang isipin, sa totoo lang, kapag may pananakit sa musculoskeletal system na pag-isipan, bakit ang iba ay nakakaramdam ng sakit at ang iba naman ay hindi? Dahil lahat ay naglalakad, lahat ay nakaupo, lahat ay gumagawa ng pare-parehong bagay. May mga tao na hindi nakakaramdam ng sakit at may iba namang nakakaramdam. At ang ganitong pag-iisip ay labis kong hinanap-hanap sa medisina. Yeah. Nakakatulton sa akin ang pamamaraan dahil dito matutukoy ko kung may indikasyon para sa operasyon. Ngayon, matutukoy natin kung ito ay functional na problema o problema sa tensyon ng kalamnan. Isa ba itong structural na problema na dapat isalang-alang sa operasyon? Ang klasikong medisina, agad kang operahan dahil akala nila iyon ang tama. Tingnan mo. At kung hindi pa rin gumagaling, sa kanila iisipin ang ibang paraan. At nangyayari ito ng madalas. Kaya nga, may sarili na itong pangalan. Ito ang failed back surgery syndrome o syndrome ng hindi matagumpay na operasyon sa gulugod, kung saan ang pasyente ay naoperahan na, ngunit patuloy pa rin ang pananakit. Hindi patas ang tawag na ito sa siruhano dahil hindi naman pumalpak ang operasyon. Ang hindi lang nagtagumpay ay ang indikasyon at ang maganda dito, karamihan ng mga pasyente ay maaring maihiwalay at masabi na,
Pagkatapos ng unang gamutan, gumanda ang lagay. Maayos ang konserbatibong paraan natin o walang naging pagbabago. Kung ganon, kailangan mo ng isaalang-alang ang operasyon. Sa palagay ko, ang interesanting bahagi dito ay simula nang magkakilala tayo, marami nang nagbago. Kasi nakilala ko talaga ng lubusan ng mundo ng mga operasyon dahil sa'yo. Kung paano mag-isip doon, kung paano ginagawa ang mga bagay. At isang bagay ang malinaw at lagi ko nang iniisip yon, lahat ay nagsusumikap. Walang sinuman ang gustong gumawa ng mali o hindi maganda ng sinasadya. Oo. May palsasanay dyan, may natututunan ka talaga. At pagkatapos, ganoon ka na lang talaga. At ang talagang interesanting bagay para sa akin. Dahil sa aking karanasan, sa ngayon siguro mga 16,000 at 500 na tao na ang sinanay namin. Kasama rito ang mga doktor, pisyoterapista, naturopath, iba pang propesyon at mga galing sa ibang larangan. At dahil dito, nakapag-obserba kami ng mga datos. Gaya ng dati, ginamot namin ang mga tao habang nagsasanay at maayos naming tinipon ang lahat. At alam natin, mula sa mga dokumentong ito, na karamihan sa mga sakit ay maaari nating iugnay sa sobrang pagigting ng mga kalamnan at fascia. Bakit? Dahil nagawa naming alisin ang sakit doon. At itong 15% na natitira na sinabi mo kanina na meron kahit papaano'y istruktural na dahilan. Sa 85%, walang istruktural na problema. Parang sinasabi nitong sanhi ay kalamnan o fascia na alam naman natin. Tapos may mga kulang 10% pa. May natatagpuan doon. Pero yung natatagpuan, yung sira sa katawan, kumbaga, hindi pa rin yun ang sanhi ng sakit. May dalawang paraan na yon. Pwedeng operahan at tingnan kung gaganda ba o hindi. O kaya pwede ring bawasan yung parehong tensyon, gaya ng lagi nating ginagawa, kahit sa mga ganitong kaso. Ibig sabihin, parang sinasabi ko lang na hindi ko papansinin na may slip disc dyan. Hindi ko papansin ang arthrosis sa kasukasuan. Gadamutin ko pa rin na parang mga kalamnan at fascia ang sanhi. Mas hindi invasive kaysa basta na lang sumubok ng operasyon. Maganda pa rin ang pagsubok na yon dahil may dalawang posibilidad. Wala naman talagang nangyayari. Kung ganon, 5% na lang ang natitira. Oo, mga ganon. Kung saan dapat operahan o kung saan dapat gawin ang ibang bagay. O may nangyayari mula 85 naging 75%. Nakakatawa, yon din ang bilang sa aming obserbasyon. Sa tingin ko, alam mo yan mula sa mga pag-aaral. Ipaliwanag mo ulit kung saan ito galing. Ang bilang ay galing sa mga pag-aaral. Sa totoo lang, medyo mas malala pa nga ito. Mas malala pa ng kaunti. Ayon sa mga pag-aaral, 4% lang talaga. Pero sa huli, hindi naman yon ang mahalaga. Alam natin, talagang kakaunti lang sa mga pasyenteng ito ang kailangang operahan. At syempre, nakakaiba-iba yan depende sa kasukasuan. Ibig kong sabihin, sa gulugod, may tinatawag tayong exit strategy, yung mga operasyon sa gulugod na ginagawa at may indikasyon talaga. Sa pangkalahatan, gumagana naman ang mga yon ng maayos. Halimbawa, meron namang bukong-bukong kung saan mahina ang exit strategy ko. Ano talaga ang ibig mong sabihin sa exit strategy? Iyon ang tinatawag na strategy. Ang exit strategy ay kapag hindi umubra ang konserbatibong gamutan, kahit anong porsyento pa yan, depende sa bawat kaso-kasuan, doon na ako mag-oopera. Ngayon, pwede akong maglagay ng prosthesis sa bukong-bukong, pero marami itong problema at hindi maganda ang resulta. Madalas mas okay pang patigasin ang buong bukong para makita kung gaano kababa ang kalidad ng prosthesis. Ito ay dahil ang talus, kung saan kailangang palitan ng ibabaw ng kasukasuan, ay mahina ang supply ng dugo. Hindi ito madaling maghilom at dahil dito ay madalas lumuluwag. Sa tuhod, may exit strategy ako gamit ang prosthesis sa tuhod. Pero alam nating 20 hanggang 25% ay hindi pa rin kontento pagkatapos nito. Sa balakang, maganda ang exit strategy dahil sa hip prosthesis. 15% lang ang hindi nasisiyahan sa resulta. Kaya maganda ang hip prosthesis. Interesado kami sa paksang ito, pananakit matapos ang hip prosthesis. Dati, nagkaroon kami ng panawagan at sinubukan naming alamin kung ano ang magagawa para sa mga pasyenteng ito.
Naging matagumpay ito, talagang nakakaantig at nakakabagbag damdaming kwento. Nagkaroon ako ng pasyente. Siya ay 45 taong gulang, maaga siyang nagkaroon ng hip prosthesis. Isa siyang self-employed na negosyante at hindi na siya makalakad ng walang sakit. Wow, oo. Ibig sabihin, hindi na siya makalakad ng walang sakit. At malungkot niyang sinabi sa akin, alam mo, minsan lang ako nagkamali ng desisyon sa buhay na ito at na yon ay pinagbabayaran ko na yon. At nakaka-touch yun para sa akin kasi niyakap ko siya at sa huli parang bata siyang bumaba ng hagdan na tumatalon. Siyempre, gamit ang mga puntos namin, siguro kailangan ding sabihin yon. Oo, umiyak siya dahil hindi niya maintindihan o paniwalaan ang nangyari. At yun talagang naging dahilan kung bakit namin pinasok ang paksang ito na sinabi namin gusto naming makita kung gaano nga ba kami kagaling, oo, sa aming therapy. Ilang pasyente na may pananakit matapos ang hip prosthesis ang talagang matutulungan namin at mapapababa ang sakit. Doon, natutulungan namin ang 3 kapat. Kadalasan, ito ay mga pasyenteng halos isinuko na dahil sa patuloy na pananakit matapos ang operasyon at paulit-ulit na pagbabalik sa ortopediko hanggang sa bandang huli ay nakaiinis na siya rito. Sa huli, sasabihin ng ortopediko, ito ang iyong mga x-ray. Ayos ang pagkakalagay. Hindi ko alam kung bakit ka nakakaramdam ng sakit. Paalam na. Kailangan niya talaga. Ano pa nga ba? Oo, tama ang trabaho niya. Oo. At siguro, dapat mong sisingit lang ako sandali para magdagdag ng kaunti. Siguro kailangan pa natin ipaliwanag yan dahil may teorya ako kung bakit. Paminsan-minsan, madalas din, depende sa kasukasuan, iba-iba naman kasi. At kahit papaano pansamantala, may kakayahan itong mapababa ng sakit at nawawala muna ng tuluyan ang sakit. Maliban sa mga halos hindi na makagalaw kahit sa lihab dahil sobrang lala na ng lagay nila. At ito ay dahil kapag may operasyon, binibigyan ng pampamanhid at nakakatulong din yon para ma-relax. Laging may bahagi ng pagpaparelax based sa pagkakaalam ko. At sa totoo lang, hindi ko makakalimutan. Minsan noon ay nagkaroon ako ng isang Rusong doktor noong nagsasanay pa lang ako sa simula pa lang. At noong ipinaliwanag ko ang teorya na sinabi ko na karamihan ng mamasakit ay dulot ng labis na pagigting ng mga kalamnan at fascia, sinabi niya, Ronan, may napansin ako ngayon. At pagkatapos ay kinuwento niya sa akin, may isang lugar sa Rusya, doon sa may Ural, na tila hindi maganda ang kalagayan ng mga ospital at hindi rin maganda ang serbisyong medical doon. At mga tao, mga pasyente, doon na talagang matindi ang nararamdamang sakit at hindi na matulungan sa ibang paraan, inilalagay sila sa ilalim ng general anesthesia. Sa karanasan, pagkatapos ng general anesthesia, kadalasan ay mas gumagaan ang sakit sa loob ng ilang panahon. Oo. Pero iyan mismo ang sinasabi ko, iyan ang eksaktong paliwanag dyan. Kapag bumaba ang tensyon, bumababa rin ito. May tinatawag tayong landas at lawa ng sakit, kung saan makikita natin ito ng malinaw para sa atin. Tiyak na mabigat itong pahayag para sa bawat tradisyonal na doktor. Para sa atin, ang sakit ay simpleng tensyon na lumalala hanggang hindi na kayanin ng katawan. Ipinapakita ko riyan ang sakit. Dahil dito, nawawala rin ang negatibong aspeto ng sakit dahil bigla na lang siyang nagiging isang alarma. Kaya nga sinasabi rin natin na parang iniipon natin ang mga sakit na alarma, na karamihan sa mga sakit ay mga sakit na nagsisilbing alarma. Pero kasama naman talaga yan sa definisyon ng sakit. At yan ang problema, na hindi natin binasa ng buo ang definisyon ng sakit. Ibig sabihin nito, ito ang classical na medisina. Oo, dahil ang definisyon ng sakit ay, ang sakit ay isang hindi ka nais-nais na karanasan ng pakiramdam, oo alam natin yan, na may kaugnayan sa aktual o bantang pinsala. Iyon ay oo. At sa huli, yun ay nandyan sa loob. Ibig sabihin, kapag may pasyenteng may negatibong MRI, halimbawa, sinabi ng MRI na wala naman siyang problema. Kailangan kong magkonklusyon kapag nabasa ko ang definisyon na gusto. Gusto tayong bigyan ng babala ng sakit at kailangan kong ipaalam sa pasyente na may dapat baguhin. Pero kadalasan ganito ang nangyayari. Sasabihin ng doktor sa pasyente, wala kayong sakit, sige po, paalam na. Hindi naman talaga ito isinasabuhay. Kaya kapag iniisip ko, mayunnam ulit, binalikan ko lang sa isip ko ang mga nangyari. Kaya simula pa noong mga 25-30 taon nang nakalipas, sadyang nagbabasa na ako ng malalaking magasin.
Taon-taon, laging malaking issue ang sakit kasi tumataas ang benta ng dyaryo. Bakit? Marami kasi may nararanas ang pananakit at wala silang mahanap na solusyon. Hindi ako interesado. Tama yon. Wala namang talagang bago dyan. Tukol ito sa mga gamot. Alam ko naman pareho pa rin ang nilalaman. Siguro pwede mo ulit ipaliwanag. Oo. Tapos may mga operasyon din. At yun na yun, ganyan na yan sa 25 taon. Nagtatanong ako, paano nangyari yon? Milyon-milyon libro ang nabenta namin at milyon-milyon din ang araw-araw gumagawa ng aming mga ehersisyo sa YouTube. Mahigit 16,000 katao ang sinanay namin at ngayon ay nasa Germany, Austria, Switzerland at iba't ibang panig ng mundo na ibinabahagi at ginagamit ito. At kahit ganon, wala pa rin nagbabago. Ang tradisyonal na paraan ay pareho pa rin tulad ng 30 taon na ang nakalipas. Pupunta ako sa doktor para bigyan ng gamot sa sakit. Pagkatapos, gumagana ang mga iyon o hindi. Kapag hindi gumana, kapag lumala, magpapagawa ng imaging. Baka may physical therapy rin na isisingit, oo. Pero kadalasan wala rin namang naitutulong yon. Alam ko yon mula sa pasyente, hindi sa sarili kong karanasan. At pagkatapos, opera na. At ang matindi pa, palagi kong tinatanong mga pasyente, ano po ba ang i-operate sa inyo? Oh. Tinitingnan nila ako. Hindi namin alam ano ang sasabihin ko. Hindi ka rin pwedeng magpa-opera nang hindi mo alam ang babaguhin sa'yo. Kung anong teorya ng sanhi ang nasa likod nito. Paano ito babaguhin para mawala ang sakit? Pero walang nag-explain sa inyo niyan. Pero napapaisip ako. Bahagi rin ito ng mga pasyente. Minsan kasalanan din nila. May ilan na walang sariling paghusga dahil paminsan-minsan lang sila pumupunta sa klinika. Kapag tinatanong namin sila bago ma-admit o bago operahan, may nararamdaman pa po ba kayong sakit? Sinasabi nila, wala na, nawala na po. Sabi ko gusto nyo pa rin magpa-opera kahit wala na ang sakit? Kung ganon, pauwiin ko na lang siya. Alam mo, may ilang pasyente talaga na hindi mapanuri. Pero kailangan ko talagang ikwento yan. Kasi isa sa pinakamalakas na pagkabigla ko sa mga pasyente, as in, sobrang nabigla ako noon. Isang babae na may na-diagnose na slip disc. Ginagamot ko siya na wala ng tuluyan ng sakit. Tuloy-tuloy, nawala. Sabi ko sa kanya, ayan, nakikita mo, sinasabi ng katawan mo kung paano ito gumagana. Yung teorya namin ay pinaliwanag ko kanina na galing sa pag-relax ng kalamnan at fascia ang sakit mo, napatunayan na kasi wala ka nang nararamdaman. Yung herniated disc mo, pareho pa rin. Oo, naiintindihan niya lahat. Pagkatapos, binigyan ko siya ng mga ehersisyo para mapanatili ito ng pangmatagalan. Pagkalipas ng 2 o 3 linggo, naisip ko kung ano na nangyari sa babae. Parang nagkasundo kami na babalik siya para i-check ang ehersisyo, pero di na siya bumalik. Kilawagan ko siya. Sabi ko, hello, ako ito, kumusta ka na sa ehersisyo? Wala na bang sakit? Sabi niya, maganda na pakiramdam niya at wala na ang sakit, pero nagpa-opera pa rin siya. Pero hindi ko alam bakit ka nagpa-opera. Sabi niya, may sirara at di makakatulong ang ehersisyo kaya nagpa-opera siya. Sinabi ko sa kanya, pasensya na, ramdam mo naman na wala na ang sakit. Pwede kang kumbinsihin ng iba dito na hindi gumagana ang ehersisyo. Naisip ko lang na kung may sira, mas mabuting ipa-opera o ipaayos na lang. Ganun niya inilarawan. Gab! Dalawa pa akong gustong sabihin tungkol sa muscle relaxation dahil sa anesthesia. May isang interesanteng pag-aaral dito. May mga pasyente silang sinailalim sa arthroscopy, ibig sabihin, sinilip ang loob ng tuhod gamit ang kamera. At medyo malaking grupo ng mga pasyente ito, at lahat sila ay binigyan ng anesthesia. Sa isang grupo, sinilip nila ang loob ng tuhod, hinugasan ng kasukasuan ng tuhod, medyo kinutkot-kutkot at iba pa. Kung ano ang kailangang gawin, pinakinis ang kartilago, pinakinis ang meniscus. Sa pangalawang grupo, hinugasan lang. Sa ikatlong grupo, hiniwa lang ang balat at tinahi ulit. Pero lahat sila ay binigyan ng general anesthesia, ibig sabihin, relaxed ang mga kalamnan. Sa mga ginawan lang ng hiwa sa balat, nagpatugtog sila ng video sa monitor.
Gusto lang nilang alisin ang impluensya ng subconscious para maramdaman ng pasyente ang nangyayari, tulad ng gumagalaw na binti at iba pa. May isang grupo ang sumailalim sa konserbatibong therapy. Isang grupo ang binigyan ng konserbatibong therapy at pagkaraan ng 1 taon, pare-pareho na sila. At yan mismo ang dahilan, Sa tingin ko, kaya hindi na binabayaran ng mga kumpanya ng health insurance ang mga operasyon ito. hindi na binabayaran na yon ng mga kumpanya ng health insurance ang diagnostic arthroscopy. Dati kasi binabayaran pa ito. Sa totoo lang, Marami na talagang nagbago. Kahit sinabi ko na yung mga paglalarawan sa mga artikulong yon ay nanatiling pareho, wala namang nagbago doon. Pero minadbago na rin kasi ngayon, mismo mga kumpanya ng health insurance, hindi ko kabisadong eksaktong mga numero, pero sa tuhod yata mga 70% sa Balakang naman, mga 75%. May porsyento rin sa balikat. Ayon sa mga kumpanya ng health insurance, karamihan sa mga operasyong iyon ay hindi na kailangan. Pwede kong sabihin, sinasabi ko na yan sa loob ng 40 taon. Sana paniwalaan nyo na ngayon. isa pang interesante at madalas di alam ng pasyente, dito papasok ang prostetika. May isang pag-aaral mula sa Charité noong 1924 kung saan napatunayan na kahit sa utak ay maaaring masukat ang pagkapudpud ng metal. Hindi ko pa alam yon. Sige, nakakatuwa. Sabi mo nun, ang matitibay na materyales ay nagdudulot ng pinong pagkapudpod. Oo, ninyero ng makina talaga. Oo. Bilang mga ininyero ng makina, malinaw yon at hindi namin naisip noon. Nagsimula akong magpakadalubasa sa pagkapudpud ng metal dahil sa prostetika. May pag-aaral na noong 2009 isang case study. Bulag at bini ang pasyente, posible bang dulot ito ng artipisyal na kasukasuan? Noong panahong iyon ay nailathala ito sa JAMA na isang mataas na kalidad na publikasyon. Bulak at pingi. Und Alam natin na sa ilang pasyente, maaaring magdulot ng problemang neurological ang pagkapudpod ng mabibigat na metal. Salamat sa Diyos, maliit lang ang porsyento pero kailangan mong isipin na kailangan kong. Isang mabilis na mensahe para sa mga nanonood, para sa inyo na may mga artificial na kasukasuan na at na yon ay nag-aalala matapos marinig ito na naiintindihan ko naman. Pakitandaan na kapag ginagawa mo ang aming mga ersisyo, mababawasan ang pressure sa kasukasuan at pati ang pagkapudpod na nangyayari sa iyong artificial na kasukasuan sa loob ng katawan mo ay mababawasan din. Kaya nga, mas may dahilan kang gawin ng mga ehersisyo kahit may artificial na kasukasuan ka pa kaysa wala. Oo. Tama, lagi kong sinasabi sa mga pasyente at malinaw kong nilalarawan, kapag gumagalaw ang kasukasuan at mataas ang tensyon ng kalamnan, nagkakaroon ng tunog na crack. At kapag maganda ang pagkakaunat ng mga kalamnan nila, Walang tunog. Ganun ang ginagawa mo kasi ang galing. oo, maisip mo kung anong ibig sabihin nun. Ganyan din sa teknolohiya. Kapag mas malakas ang puwersa ng pagkakadikit, mas mabilis ang pagkasira. Alam na natin yan sa bawat mortar. Oo. Oo. Kung may mortar ka at nilagyan mo ng kahit ano, tapos igalaw lang, walang mangyayari. Pero pag diniinan mo, doon nadudurog ng pino dahil sa tensyon ng kalamnan at fascia. May isa pa akong gustong ikwento sa'yo na di pa natin napag-usapan. Nakakatuwa yan. Marami rin akong pasyente na inaalagaan matapos ang operasyon. Pagkatapos nito, lumalapit sila sa akin, pinipisil ko ang mga punto, tinatanggal ang tensyon, at minsan parang Lourdes talaga. Parang ano? Parang sa Lourdes na Marian Pilgrimage Site, may mga pasyenteng dumarating na may saklay pero umaalis na hindi na kailangan yun. Napakalaki ng epekto nito pagkatapos ng operasyon. At intindihin na lang natin ito na pagkatapos ng operasyon, ipinapahayag ng katawan ang sakit niya sa pamamagitan ng pagigting ng mga kalamnan. At syempre, nakakatulong din ang mga gamot sa sakit. May dahilan din kung bakit kailangan uminom ng gamot sa sakit pagkatapos ng operasyon. Kasi nakakatulong ito sa pamamaga, nakakatulong ito para bumaba ang pamamaga at iba pa. Walang masama, yun din ang reseta ko. Walang kapantay ang epekto ng therapy matapos ang operasyon. May mga pasyente akong dumarating na may saklay pero umaalis na hindi na ito kailangan. Oo, ganyan talaga araw-araw dito sa amin. Hindi mo dapat ipagsigawan. Kasi parang hindi ka paniwala. Pero totoo yon. At talagang tumatagal ang epekto nito. Hindi ito parang kapag diniinan ang mga pasyente matapos ang operasyon, akala naming bababa lang ang tensyon at agad babalik. Pero ang nakakatuwa, nakakagulat na tumatagal talaga ang epekto nito. Pero darating ang panahon na babalik din ito. Siyempre. Pero Habil, isipin mo ang pattern ng paggalaw. Siguro, ipapaliwanag ko muna ito sandali. So, ang pinag-uusapan natin palagi ay tungkol sa tensyon ng kalamnan at tensyon ng fascia na masyadong mataas.
Paano sila naging masyadong mataas? Dahil kulang tayo sa galaw, hindi natin nagagamit ang mga anggulo ng kasukasuan. Kung palaging dito lang dinagamit ang mga anggulo ng kasukasuan, darating ang panahon na hindi ko na magagawa ang iba pang galaw dahil nag-a-adjust ang katawan, kaya lumalakas ang puwersa. At mahalagang maintindihan na kapag ang isang tao ay may sariling galaw at nagkakaroon siya ng pananakit ng tuhod, ibig sabihin may problema doon. May kulang na paggalaw doon, may kulang na posisyon na minsan ay kailangang gawin. At ngayon, napupunan yon sa pamamagitan ng ehersisyo yung hindi nagagawa dati at nawawala ang sakit dahil nagkakapantay ang tensyon ng mga kalamnan. Tapos tinatanong ako ng mga pasyente at gaano katagal nila kailangan gawin ang ehersisyo. Mga 2 linggo. Kailangan ko ba itong gawin ng 2 linggo? 2 buwan? Hindi, habang buhay na. Kasi kung ang galaw ng katawan mo habang buhay ay may ganitong kakulangan, doon ko ito pinupunan. Ang maganda pa, mas madiskarte ang ganitong paraan kaysa tradisyonal na paraan. Kapag yumuko ka ng tuhod, hindi dapat tuwid na nasa ibabaw ng dulo ng paa ang bulalo ng tuhod mo. Kapag nagbubuhat ka, mag-squat ng malalim at gamitin lang ang binti. Walang tao ang kayang gawin yon. Oo. O kapag halimbawa, tumayo ka sa harap ng mesa o nagsusuot ka ng sapatos. Sabi namin, hindi, mabuhay ka ayon sa gusto mo at pakinggan ang katawan mo. Ang mga nararamdaman mong ito ay kadalasan ay dulot ng sobrang tensyon sa mga kalamnan at mga fascia na maaari mong maibalanse sa pamamagitan ng ehersisyo na pinasimula ng therapy kung gusto mo at pagkatapos ay malamang na hindi na muling bibitaw ang sakit na ito sa buhay mo. Hindi na kailangang bumalik dahil natanggal na ang sanhi, pero ang operasyon hindi natatanggal ang ugat ng problema kaya patuloy pa rin ito. Nakatrabaho ko minsan sa Frankfurt ang isang espesyalista sa tuhod, saglit lang yon. Sobrang nalito siya kasi sabi niya, Roland, na yun mo lang ipinaliwanag sa akin at hindi ko pa kailanman na ipaliwanag. Kung bakit doktor, tinatanong ako, pagkatapos ng operasyon sa tuhod, bakit pareho pa rin ang sakit na nararamdaman ko tulad ng dati, bago na ang tuhod ko. Salob! Nanipaliwanag ko na ang sakit ay dahil sa pagigting ng kalamnan at fascia kahit bago ang tuhod, naguluhan siya. Sa kasamaang palad, iba ang reaksyon niya kaysa sa iyo. Ang sabi niya, Roland, hindi ako pwede makipagtulungan sa iyo dahil dito sa Frankfurt ay nakilala na ako at marami akong koneksyon. Kapag ginawa ko yon, itatakwil ako. Oo, pero yun pa ulit. Pero yun ay mga 25-30 taon na ang nakalipas. Kaya hindi rin nagbago ang panahon. Oo, nagbago rin ang panahon dahil mga 3 o 4 na taon nang nakalipas, nagbigay ng panayam ang hepe ng Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik. Noon, napagalitan talaga ang Gesellschaft für Endoprothetik kasi ipinahayag ng DAK ang kanilang mga datos at ipinakita nila na 60% ng lahat ng pasyente na nagkaroon ng prosthesis sa tuhod ay hindi nagkaroon ng physical therapy sa loob ng 2 taon bago ang operasyon. Ngayon, nakasaad naman sa mga guidelines. Kailangan sana ng hindi bababa sa 3 buwang mas insinang physical therapy pero hindi ito nagawa. Noon, tinanong ng editor tungkol sa konserbatibong paggamot, ano ang pwedeng gawin? Sagot ay magpahid ng mga gel at iba pa. At sinabi ng editor, naisip ko pa siguro yan sa tuhod, pero sa balakang kasi malalim ang kasukasuan doon. Sinabi niya na hindi ang kasukasuan ang sanhi ng sakit, kundi ang mga kalamnan sa paligid dito. Kaya napaisip ako at nagulat ang babae. Sinabi ba niya yon? Sinabi niya. Nabasa ko lahat yan sa mga libro ko. At ang ibig kong sabihin, ilang taon na ang nakalipas ay tatanungin natin, ano bang hinihitit ng lalaking yan, di ba? At ngayon, kailangan nating itanong, anong libro ang binasa ng lalaking yan, di ba? Makikikita mo sa pananaliksik na matalino ang propesor at napagtanto niyang may kaugnayan ang sakit sa pagigting ng kalamnan. Pero hindi naman ito na isasagawa. Hindi ito na isasagawa at walang pagbabago. Paano natin ito maisa sa katuparan? Alam mo, gusto ko talagang malaman at siguro pati na rin ang mga nakikinig. Ang paraan mo bilang isang hardcore na doktor pagdating sa sapatos, gaya ng ipinagmamalaki mong sinasabi na talagang hanga ako. Pinaninindigan ko yan, oo. Talaga. Kapag may pasyente lumapit sa iyo, paano mo siya haharapin? Kaya ang dating paraan,
pa-deliver muna at kapag hindi na kaya, mga scan, tapos operasyon o kung ano paman. Kung hindi na kaya, may mga grupong tutulong matutunan mamuhay na may sakit. Lampas 75 ka. Na anong iniisip mo? Gusto mo pa rin walang sakit? Tingnan mo paano mo inaharap, paano mo ito nilalapitan kapag may pasyente na dumarating. Kasi pinagsasama mo na ngayon ang dalawang mundo. Maraming pasyente ang lumalapit sa akin bago operahan. Madalas itanong kung kailangan ng operasyon, dala pa nila ang mga scan. Naisip ko ang sistema para ng pahapyaw matansya ito. Magtatagumpay ba tayo sa konserbatibong paraan? At pagkatapos ay sinasabi ko sa pasyente, ganito at ganyan ang sansa. Ibig kong sabihin, may mga pasyente rin. Paano mo nasabi yan based lang sa imaging procedure? Kaya? Kapag may nakita kang larawan, Kaya ako halimbawa, kunwari ang balakang ha? Kaya kapag halimbawa, ang ulo ng balakang ay hindi na bilog, mahalagang pamantayan yon, hindi na talaga ito makakagalaw ng maayos sa kasukasuan. Tapos, kapag halimbawa, pero alam mo, kahit na may mga ganitong pagbabago ng hugis, kaya pa rin kontrolin ang sakit. oo, totoo, pero ito ay mga 10 pamantayan na nagpapababa ng posibilidad. Kaya, Nagsasalita ka tungkol sa mga posibilidad. Oo, palagi akong nagsasalita tungkol sa mga posibilidad. At may mga pasyente na direkta kong ipinapadala sa operasyon. masyadong maraming bara sa loob. Masyadong maraming bara o masyadong matigas. At isa sa pinakamahalagang punto ay ang kakayahang gumalaw. At ito ay talagang labis na limitado. Oo, at may mga pasyente na ang mga kasukasuan ay talagang nganigas na. Ibig sabihin, halos wala ng galaw na natitira. Sinusubukan mo pa rin ba kahit ganon? Hindi. Base sa karanasan ko, masasabi ko na kapag talagang nganigas ng kasukasuan, kapag ang kasukasuan, iba na yon. Hindi ko sinasabing utusan mo ang pasyente na gawin ito o iyon. Kundi dahil lang sa siyentipikong interes, ginagamot mo siya para makita kung paano magbago ang sakit kahit na ganun ang itsura ng kasukasuan. Dahil ilang beses ko na rin ginawa yon. Oo. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi ito gumagana, mga 4 o 5%. Pero kadalasan, kahit ano itsura sa noob, nakakontrol ang sakit. Lagi kong naisip, at siguro mas radical pa nga ako kaysa sayo sa bagay na yan, na iniisip ko na dapat ang pasyente ang magdesisyon kung susubukan niya o hindi. Kasi ang mga pasyente naman ay pumupunta dahil sa sakit. Kung mapapababa natin ang sakit sa ehersisyo at gagaan ng pakiramdam niya, bakit hindi niya subukan ito? Dahil para sa akin, ang sakit ay isang pamantayan kung lumalala ang isang sitwasyon. Dahil maaaring mayroong uri ng arthrosis. Kunwari arthrosis, di ba? At darating ang panahon na abot na ito sa buto. Alam natin ngayon na kahit ika-4 na antas ng arthrosis, hindi ito hadlang sa pag-alis ng sakit. Hindi pa rin natin may paliwanag kung bakit ganon. Ang sapi ng buto, ang may mga receptor ng sakit, ang kartilago, wala. Kailangan pa nating alamin lahat yan. Pero alam natin, naranasan na natin ito sa napakaraming kaso, kaya para sa atin, sigurado na ito ngayon. Hindi ito totoo para sa lahat, pero sa aming karanasan, totoo ito. Kaya sinasabi ko sa mga pasyente, tingnan ninyo, maaring mabigat talaga ang diagnosis na ito, pero may 2 posibilidad na yon. Napansin ninyo na ibababa ang sakit sa 0 hanggang 20%, minsan 30%, kaya madalas nilang sabihin, kaya na nilang mamuhay ng ganoon. Subukan ninyo. Dahil palagi kong iniisip at kailangan pa siguro nating obserbahan ito, dapat din itong mapatibay ng mga pag-aaral na sa sandaling magsimula ang pagkasira. Kapag nawala ang sakit, humihinto na rin ang pagkasira. Yan ang aking palagay. Ibig sabihin nito, walang masisira o negatibong epekto. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko ang punto mo, pero may iba't ibang pamantayan, lalo na kung ang pasyente ay may malalang O-legs, X-legs o kahit isang O-leg o X-leg lang. O kaya naman ang pagkilos o flexibility. Kapag sobrang tigas na ng pasyente at di na makalakad ng maayos, lalo na kung matigas ang balakang, sa karanasan ko, kaya ko siyang matulungan sa sakit pero di na masusolusyunan ang problema. Alam mo ba yung video ni Ginang Kane? Oo, kilala ko yung akala ko na video pala. Panurin nyo ang Kane video. Napakagandang dagdag yan sa diskusyon na to. Kaya lagi kami nagsaset ng deadline ng mga pasyente ko. Magandang ideya yan. At ang deadline namin ay palaging 3 buwan.
Madalas akong mabaliw kasi may mga pasyenteng lumalapit at sinasabi, may napakagaling akong pisyoterapista. 3 taon na akong nagpapatingin. Sabi ko, ha? Hello, kung di ko malutas ang problema sa loob ng 3 buwan, ire-refer ko na sila sa iba. Oo, syempre, ganun ang nangyayari. Madalas, sobrang matiisin talaga ang mga pasyente. At oo, Sa tingin ko, kulang sila sa alternatibo. Kulang sila sa alternatibo. At ito ay isang bagay na kailangan nating baguhin, Egbert. Kailangan nating baguhin. Dahil ang mga pasyente ay naliligaw, sinasabihan sila na kailangan nilang uminom ng gamot sa pananakit, kailangan silang operahan, wala na kaming magagawa para sa'yo, kailangan mong sumali sa isang self-help group para sa sakit. Wala silang papipilian. Wala silang papipilian. oo, at pinakagusto ko kapag sinasabi nilang, napaka-urgent ito, kailangan na agad ang prosthesis, kailangan mabilis. Oo, kailangan talaga mabilis ngayon. Wala rin silang oras mag-isip dito kasi kung hindi, may masamang mangyayari. Di ba? Oo, tama. Huwag magpadala o magpapresyo sa ganito. Laging humingi ng pangalawa o pangatlong opinyon. Mas mainam kung sa doktor na sinanay namin at alam ang dalawang mundo tulad mo. Alam mo ba, may mga ospital na 2 taon ang hintay para sa prosthesis. Oo, bakit nagmamadali? Ano ang problema? Oo, at sa tingin ko, kailangan din nating maging patas. May isa pa akong gustong sabihin sa iyo kasi tumatak talaga sa akin na palaging sinasabing may mga masamang galaw. Walang masamang galaw. At saka sinasabi ko, sino ba ang nagsasabi sa tigre kapag hinahabol niya ang zebra? Uy, mag-ingat ka sa galaw mo, baka may mangyari sa'yo, di ba? Hindi rin patas para sa tigre na hindi siya paalalahanan. Ang gandang paglalarawan. At dati na namang meron yan, yung mga ipinagbabawal na galaw. Oo. Natutunan ko sa eskwelahan na bawal ihilig ang ulo pa atras. Napunta ako sa zoo, nakita ko sa ibaba ang maliliit na unggoy na nakatinggala pataas at naisip ko, pinapabayaan lang natin silang mapahamak. Bawal na galaw. May mga galaw roon at naranasan ko ito. Noong panahon ko pa yon sa martial arts. Oo. At doon ko naranasan na sa ilang particular na galaw mula sa aming sistema, ang Wing Chun, na ginawa ko at itinuro ko rin ng matagal. May isang galaw doon na kailangan mo iunat ang katawan mo paatras at ito ay para makapanatili ka sa pwesto mo. Nakatayo ka sa gilid ng bangin na nakatalikod ka. Oo. Nawawala ang balanse mo at dahil sa buwelo, kailangan mag-inat ako sa mikropono dahil sa buwelong hatid ng mga braso mo. Anong nangyayari? Naibabalik mo ang sarili mo paharap. Oo. Kaya at pagkatapos ay naging malinaw agad na gumagana ito para sa pananakit ng likod. Pagkatapos, tinuruan ko na ang mga ehersisyong ito kasama ang sobrang pag-uunat pa atras. Doon, nakasama ko ang physiotherapist na trial student ko sa martial arts class ko sa self-defense at halos napasigaw siya. Tapos sumigaw siya, Diyos ko, ano ba ang itinuturo mo sa mga estudyante mo dito? Napakasama niyan para sa gulugod. Yang sobrang pag-uunat, Diyos ko, kung titingnan ngayon o kahit noon pa, pero ngayon ay mas pinagtibay na sa loob ng mga dekada ang sobrang pag-uunat, ang tanging tamang at mahalagang galaw laban sa matagal na pag-upo. Nakaupo ako at nakayuko kaya umiikli lahat dito. Kailangan ko mag-unat ng sobra para humaba ulit. Mahalagang ehersisyo ito kontra pananakit ng likod at madalas pinupuna sa physical therapy kaya nagulat ang babae. Akala niya, mapapahamak ang buong grupong tinuturuan ko dahil sisirain daw nila ang likod nila. Nakakabaliw, di ba? Kung paano nagkakaroon ng problema sa mga bagay na puro kalokohan lang naman, walang sense. Ayon sa pananaliksik, ginagamit ng mga hayop sa ligaw ang lahat ng anggulo ng kanilang mga kasukasuan, pati na ang giraffe. Kung paano sila nilikha. Ang giraffe halimbawa, kailangan marunong magspagat. Kung hindi, hindi siya makakainom. Oo, kailangan din ng ibang hayop ang spagat. Hindi sila makakababa kung hindi, di ba? Tama, dahil mahahaba ang mga paa nila. Ibig sabihin, sa huli, bawat nilalang ay may kanya-kanyang anggulo ng paggalaw at kailangan nila yon. At sa isang lumang pag-aaral na mahigit 30 taon na ang nakalipas, nakasulat doon ang definisyon. Ang osteoarthritis ay ang hindi pagkakatugma ng namanamong kapasidad at ng kasalukuyang paggamit nito. Maganda ang paliwanag. Kailan ginawa ang pag-aaral na ito? Mga 35 taon nang nakalipas iyon. Grabe. Oo, nung panahong yon, na-define na nila ang osteoarthritis. Pero hindi naman talaga na iparating. Hindi Hindi talaga naisama sa paggamot ng mga pasyenteng dumaranas ng pananakit.
hindi talaga ito naiparating. At noon pa man, may isang matandang propesor mula sa New Zealand na sa kasama ang palad ay pumanaw na. Isang radiologist, nakakatuwang isipin na 30 taon nang nakalipas ay sumulat ng artikulo kung saan binuwag niya ang tradisyonal na paniniwala ng medisina tungkol sa sanhin ng klasikong osteoarthritis. Talagang binusisi niya ito at sinabi niya hindi ito dahil sa labis na paggamit, hindi ito dahil sa genetika at iba pa, at nagbigay pa siya ng mga halimbawa at kung ano-ano pa. Hindi rin dahil sa sobrang timbang. Oo, tama. Lagi naman ganyan, parang pansamantalang pahayag lang, di ba? Kung sino man sa inyo ang nakakaranas ng sakit at sinabihan na kailangan muna niyang mabawas ng 30 kilo bago siya matulungan, agad din yung iwanan ng lugar na yan at mapunta sa iba dahil kalokohan lang ang sinasabi nila. Ang kartilago ay likas na para sa pagdadala ng bigat. At kapag hindi ito nabibigatan, namamatay ito. At noong 1956 may isang pag-aaral, Nasiyaring taon ng kapanganakan ko. isang makabagong pag-aaral kung saan nagulat silang natuklasan na ang pagkapuwersa ay nakakatulong sa kartilago na mas lalo pa itong kumakapal kapag napupuwersa. Oo, syempre. Pinaganda ko pa ang pag-aaral na ito gamit ang maraming histological na hiwa at iba pa. Ibig sabihin, nariyan na ang kaalaman at nakakatuwang ilang taon na rin mula nang maimbitahan ako magsalita sa pinakamalaking Australian Kongreso tungkol sa pananakit. Ipinakita ko kung ano ang ginagawa namin at naisip ko, Ang ibig kong sabihin ay sina Lipsia at Pracht. Lipsia at Bracht. Oh! Inimbitahan lang ako para ipakilala ang ginagawa namin sa Lipsia and Bracht at kung paano ako nagtatrabaho sa klinika ko. Naisip ko, sila ang naghihintay sa akin. Papatayin nila ako sa entablado. At talagang pumasok ako doon na may malaking paggalang sa bagay na iyon. Pagkatapos, lumapit ang pinuno ng samahan para sa pananakit at sinabi, binabati kita sa napakagandang talumpati, pareho rin ang pananaw namin dyan. At iyan ang nakakatuwang bahagi na sa laranang yon kung saan ang mga tao ay abala sa pananaliksik, sanay silang tumingin lampas sa nakasanayan. Mga bagong bagay. Oo. Oo, ayon sa kahulugan. Kung hindi man nila alam, sasabihin nilang interesante at maganda ang datos ninyo. Pero kumbaga, yung pagtanggi na nararanasan natin mula sa mga pribadong ortopedista at mga pisyoterapista, kung tutuusin, hindi mo talaga makikita yan sa mga taong gumagawa ng pananaliksit. Magandang balita at mensahe, di ko agad na malayan. Sa tingin ko, umaayos na yan. Pero gawin natin itong mas practical. Halimbawa, kung may isang tao na nag-iisip, okay, mukhang interesante ang sinasabi ng dalawang to, gusto ko itong subukan. Pupunta sila sa'yo, paano mo sisimulan? Tinitingnan ko ang mga larawan at sinasabi sa pasyente ang mga posibilidad. Ibig sabihin, pwede talagang subukan. Halimbawa, sa arthrosis sa base ng hinlalaki, doon talaga kami magaling. Sa nakaraang 10 taon, wala kami ni isang kasong hindi tumalab ang paggamot. Totoo yan, nakakagulat. Pareho rin ang proseso. O kahit sa mga operasyon, kung saan may problema ang klasikong medisina tulad ng sa bukong-bukong. Kaya laging subukan muna. Oo, tama, sigurado. Pero may mga talagang kailangang operahan tulad ng sinabi mo. Kapag naipit ang meniscus, kailangan talagang operahan, hindi na dapat pag-isipan. Palagi ko rin sinasabi na kapag naiipit pero hindi naman masakit, lalo na kung may nararamdaman kang nakaharang, pwede ng dahilan yun para maoperahan. Ako ang nagsaset ng therapy regime. Pinipisil ng 3 beses ang masakit na bahagi at 3 beses ding pupunta ang pasyente sa therapist para mag-ensayo. Para dun sa mga nakikinig, mula sa hairstyle, Ang mga punto ng sakit. Isinayos sa sistema. At patuloy naming inaalagaan ng pasyente syempre. At pagkatapos, pinapabalik ko ang pasyente sa akin, mga 6 na linggo pagkatapos. Pagkatapos, titingnan natin kung tama ang paggaling. Kung nararamdaman na ng pasyente na, kaya ko na itong tiisin. Ibig sabihin, may pagbabago na. At kung mapansin mong walang nangyayari, maaring kailanganin nating baguhin ang gamutan o subukan ibang mga punto. Baka may ibang kasukasuan na apektado na hindi natin napapansin. Nakakatuwang malaman na ang ilang pasyente na hindi makayanan ng sakit ay may kakulangan sa vitamin D. Kasi ang usapan tungkol sa vitamin D ay laging lumalabas o napag-uusapan. 25 ang kulang sa vitamin D at 25 rin ang umiinom ng pampababa ng lipid. Siyempre, may mga pasyente talagang hindi natin matulungan.
May mga ginamot din akong pasyente na sa lahat ng aspeto ay maayos, masipag pa. May ginagawa siya, pero may mga sakit talagang hindi natin magamot. Ganun talaga. Sa praktikal na usapan, ano ang susunod na hakbang? Uupo kami, lalo na kapag gumagaling na siya. Malinaw yan, palagi niyang sinusunod ang kanyang programa. At syempre, may deadline kami. Oo, ibig sabihin, halimbawa sa balakang, kalahating taon yon. Kaya sa balakang, kailangan niyang nasa tamang kalagayan pagkatapos ng kalahating taon kung saan masasabi niyang, sige, kaya ko na ito at tama ang takbo ng paggaling ko. Kung hindi ganoon ang nangyari, minsan nagpapagawa kami ulit ng MRI para makita kung may bone necrosis, cyst na pumutok o iba pa. Doon ko tinatapos ang gamutan at sinasabi ko sa pasyente na pwede pa rin nila akong lapitan o tawagan kahit kailan at ipadala ang kanilang resulta. Tinatawagan ko rin sila pabalik. Ibig sabihin, ako ang nagko-coordinate ng lahat. Dahil maliit ang Salzburg, kilala ko ang mga tao at alam ko kung saan sila magaling. At minsan ipinapasa ko ang mga pasyente sa iba o kaya naman sa ibang therapist na may ibang paraan ng paglapit. Halimbawa, pwede ring osteopathy. May mga pasyente rin na maganda ang naging tugon doon. Mahalaga sa tingin ko na patuloy mong gabayan ang pasyente at huwag siyang iwan mag-isa. Dahil madalas itong nangyayari sa mga ospital na sinasabi nila, hindi na po namin kayo matutulungan, paalam na lang at naiwan na lang ang pasyente doon. Maraming pasyente ang lumalapit at nagsasabing, kung paaalisin niyo ako ngayon, hindi ko na alam kung saan pupunta dahil napuntahan ko na lahat. At napakahalaga na matulungan mo ang mga pasyenteng ito. Mahalaga ang responsibilidad na tiyaking may sumusuporta sa pasyente at tinatawagan ang mga kasamahan. Sa tingin ko, napakahalaga ito. Ano para sa iyo ang pinakamalaking hindi pagkakaunawaan sa klasikong medisina o sa karaniwang paraan ng mga doktor na ngayon ay nagsisipag practice kung saan-saan? Yung pinakamalaking hindi pagkakaunawaan na masasabi mong Roland, itong maling akala na ito ang una nating dapat linawin. Para sa akin, ang pinakamalaking AHA effect ay sa klasikong medisina, sintomas ang focus. Tama ang paggamit ng wikang Aleman dito dahil pupunta ako sa Behandelnden Arzt, gumagamot na doktor, hindi sa Heilenden Arzt, nagpapagaling na doktor. Ibig sabihin, ginagamot ng doktor ang mga sintomas ko. At ayos lang naman yon. May mga ganon din, pwede mo rin subukan minsan. Hindi, kapag sumakit bigla, bibigyan ako ng doktor ng pampawala ng sakit. Iinumin ko ng ilang araw, mawawala ang sakit at tapos ang problema. May ganon din, di ba? Iyan ang mga sakit na kadalasan ay nawawala kahit walang pampawala ng sakit. Oo, kadalasan, iyan ay mga pamamaga na masakit. Halimbawa, yung sa isang bursitis o kung ano paman. Oo. Pero sa tingin ko, ang dapat matutunan ng mga pasyente o sana rin ay mas pag-isipan ng mga kasamahan ko ay ang tanong na bakit. Ano ba talaga ang punot dulo nito? Ano ang sani? Naniniwala ako na kailangan nating may gawin tungkol dyan. Oo, sa ibang salita, kapag may nararamdaman kang sakit, huwag agad isipin na may sira na agad. Madalas, yung iniisip mong sira ay walang kinalaman sa sakit na nararamdaman mo at kadalasan, wala naman talagang sira. Kailangan nating sabihin ito. Di ba? Oo, gaya nung nakikita natin sa pananakit ng likod. Oo, sa 85% ng kaso, wala namang sira. Wala ka rin siguradong dahilan na makikita. Oo, kaya kung buod, para sa akin, kapag may sumakit at tumagal ito, subukan mo talaga mag-stretching exercises. Baka makatulong ito sa'yo. Pag wala pa rin pagbabago, tsaka lang ako magpapatingin para ma-diagnose. Kaya huwag magpanik o ma-stress, bigyan ng oras ang sarili, subukan lang na mapabuti ang pagkilos ng katawan. Kasi sa huli, yun talaga ang mahalaga. Ang sikreto ay pagkilos o flexibility. Oo. Oo, ako rin, ganun ko rin sasabihin. Iminumungkahi ko na kapag may nararamdaman kang sakit, subukan agad isa sa mga ehersisyo ng Liebscher Pracht at makinig sa katawan mo. Dahil ang pakikinig sa katawan, halos wala nang gumagawa niyan ngayon. Halos wala na rin marunong niyan at hindi kasalanan ng mga tao yon. Namumuhay lang sila ng normal at ginagamit ang katawan na parang robot kumbaga at hindi nila sinasadyang pagtuunan ng pansin ang katawan nila. Ang may malay na pagdama ay kusang lumalabas habang nag-ehersisyo. Dito mo mapansin, nasaan ako? Ano ang nararamdaman ko? Dahil dito, ikaw ang magpapasya.
Matutulungan ko ba ang sarili ko? Hindi ko ba kayang tulungan ang sarili ko? At kung hindi ko kayang tulungan ang sarili ko, ang susunod na hakbang na irerekomenda ko ay pumunta sa terapistang Lipscher Pracht. Pinakamainam yung taong alam ang dalawang mundo. Ikaw ang pinakamagandang halimbawa. Oo, dahil alam mo ang isang panig at pati na rin ang kabilang panig. At idagdag pa yon. At sa huli, ang pagkakataon, napakataas na posibilidad na maibibigay namin. Kinumpara kasi namin ang mga numero kanina. Nasa 85 kami ng hindi tiyap na mga pananakit kung saan wala namang natatalpuan. Oo. May natatagpuan naman sa isa pang 10. Pero wala namang kinalaman sa sakit at pagkatapos natitira na lang sabi mo 4, 4, 5, 3, 5. Ibig sabihin may magagawa ka para sa sarili mo laban sa sakit gamit ang natural na paraan. Tulong man o wala, mataas pa rin ang posibilidad. Kung naging interesado ka sa lahat ng ito, inarekomenda ko na mag-subscribe ka sa channel dahil doon mo rin makikita ang lahat ng mga ehersisyo na pwede mong gawin. Pwede mong subukan ang mga iyon. At kung gusto mo, para sa direktang pagsubo, i-click mo ito. Makikita mo doon ang video para sa buong katawan. Egbert, saya na nandito ka. Salamat, malaking kasiyahan para sa akin. Kapanapanabik na usapan. Salamat. Walang anuman.